Kalikasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at mayamang mundo. Bumubulong ang aking nabagang at hampas ng alon. Dumudulong at inayakap na tayo ng karagatan. Papaalis na dapat kami nung nakita-kita kami dito sa may Petron, Kanawan, dito sa may San Jose. At sa hindi inaasahan, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya hindi namin pinalagpas ang pagkakataon na makapagkape muna habang pinapatila ang malakas na ulan. Ang destination nga pala namin ngayon ay balak naming mag-moto camping doon sa may Lake Mapanuepe, doon sa may Zambales. Lumarga na rin kami kahit na medyo maambon-ambon pa. Baka kasi abutan pa kami ng dilim kapag hinintay pa naming huminto yung ulan. Ang sarap talagang dumaan dito sa may part ng CLSU. Yung tipong habang umaandar ka, nasa lilim ka ng mga puno. At nag-shortcut na nga kami dito sa may part ng Muñoz. Mas malapit daw kasing dumaan dito, sabi ni Lee. Bali ang labas na namin na to ay bayan na ng Gimba. Ngayon nga lang din pala ako nakadaan sa shortcut na to. Hindi ko akalain na masarap palang dumaan sa may shortcut na to. Para kang dumadaan sa gitna ng palayan. Mapapakanta ka na lang talaga ng green, green grass of home. Medyo rough road nga pala dito pero kayang-kaya naman ng mga scooter. Kaya tuloy napasabak yung NMAX ni Lee. Parang tuloy pinagsisisihan na ni Lee kung bakit siya dumaan dito. Pero siya ang nagyaya sa amin dito kaya wala siyang magagawa. Mas lalo pa nga lumakas yung ulan nung nasa part na kami ng Tarlac. Sa mga oras na yan wala pa rin kaming kaalam-alam na meron palang paparating na bagyo. Kaya kahit basang-basa na kami, enjoy na enjoy lang ang mga sisiw. Kasi parang na kaming mga basang sisiw na mga oras na yan. Sabi nga sa kasabihan, the ride must go on. Wala masarap magmotor Kaya tuloy na uwi sa Capote Gaming ang ride ng mga malilikot. Pero pakiramdam ko nga talaga sinalubong nga kami ng bagyo. Buti na nga lang at hindi pa umuulan dito sa may parte ng San Clemente, Tarlac. Para kahit papano ay matuyo naman yung katawan namin habang nagbabiyahe. Ini-enjoy muna namin ang magandang view dito sa may San Clemente, Tarlac. Para kasing gusto na naman kaming paliguan ng madilim na kalangitan. At nakarating na nga kami dito sa may bayan ng mga tarim. Dito sa may papuntang daang Kalikasan. Huminto muna kami saglit para mag-ihaw-ihaw. Medyo nagugutom na rin kasi yung mga kasama ko. At syempre yung mainit na kape. Balak sana talaga naming shortcut dito sa may daang Kalikasan. Pero tinanong namin yung may-ari ng tindahan. Hindi raw pala basta-basta makakapasok dito. Akala kasi namin bukas na. Delikado pa raw kasi yung daan lalo ngayon at umuulan. Inabutan lang nga kami ng gabi dito sa parte ng Pangasinan. Medyo pagod at gutom na rin kami ng mga oras na yan. Kaya ini-enjoy na lang namin yung pagdaan sa mga umiilaw sa kalsada. Pinag-uusapan na rin namin kung saan kami pwedeng huminto at kumain muna. Buti na nga lang at may nahanap kaming isang masarap na kainan. Saktong-sakto talaga yung mainit na bulalo sa tag-ulan. Pagkatapos papartneran pa ng sisling sisig at pigar-pigar. At dahil change plan na nga kami ng pupuntahan, napag-desisyonan namin na manghanap na lang ng malapit na beach dito sa Pangasinan. Habang binabaybay namin ang aming destinasyon, hindi namin mapigilan na makapag-isip ng kung ano-ano ang masasalubong namin sa daan. Dahil nga ang haba ng sabana dito lalo na sa mga kabukiran. At sa wakas ay nakarating na nga kami sa isang beach resort na aming tutuluyan. Makakaligo na rin kami at makakapagpahinga ng maayos. Dito nga pala yan sa may Rockview Sunset Beach Resort sa may Patar, Pangasinan. Paggising mo sa umaga ay bubungad agad sa iyo yung mga tanim nila dito na umbrella tree. Sabay maririnig mo yung mga hampas ng alon sa may tabing dagat. Bigla akong na-curious na umakyat dito sa may rooftop nila para kasing nararamdaman ko na merong magandang view deck dito. Meron nga rin pala sila ditong isang swimming pool kung hindi mo trip na maligo sa dagat. Kung ang aming mga gamit, ito yung mga nag-ride ng tag-ulan. May bagyo pero sulit naman yung alon, maulan talaga, lakas ng alon.
Pagkagising nga namin ay dumiretso muna kami para kunin ang aming Kunin free muna namin breakfast. ang- At may nasulubong pa kami na isang Yari cute ka, na aso. ganyan. Kala ko kakagatin ako. Buti na lang mabait si Togi. Pagkatapos namin kumain ng agahan ay dumiretso na kami sa may tabing dagat. Naghanap-hanap na kami ng magandang view na pwedeng luguan. Halos kami lang yung bisita dito dahil na rin siguro meron ngang bagyo. Pero sa totoo lang, mas masarap pumunta sa mga pasyalan kapag weekdays. Mas konti kasi ang tao at mas mai-enjoy mo yung ganda ng lugar. Mas magkakaroon ka ng time para magmuni-muni. Yung parang emo ba? Yung tipong mag-i-emote ka sa may gilid ng dagat. Yung feeling mo broken ka pero broken ka naman talaga. Pero seryoso, masarap talagang magkaroon ng ganitong time para sa sarili. Siguradong masusulit ang pagod mo sa bawat biyahe. Minsan nga akala ng iba bakit daw nagpapagod ka lang. Hindi nila alam na walang katumbas na saya. Yung mga alaalang naiiwan. Minsan nga akala ng iba gastos lang yan. Eh kung masaya ka naman, bakit mo naman panghihinayangan? If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life.